Everyone, our Bible verse for today is all about First Peter verse 1, chapter 15 to 16. So, ang topic natin for today is, ano nga ba ang ibig sabihin ng holiness? Yan. So, ang teaching natin ngayon, holiness means separation from God, from the world. Pag pinag-usapan ng holiness patungkol sa atin, ang pagdating sa holiness ni God, perfect na talaga yon. Pagdating sa holiness natin is a journey. Ito yung paglalakbay. Do'y ginawa na tayong banal ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo, pero dahil sa ating mga katawan na makasalanan, tayo ay binabago tayo araw-araw ng Diyos. So, kapag pinag-usapan natin yung holiness, pagtungkol sa ating sarili, may kinalaman yun sa separation. Anong separation yun? Separation from the world. Nung si Peter, nung sinulat niya tong para sa mga Kristiyanong na nagsikalat dahil sa pag-uusig. So, punta sila sa iba't ibang lugar, may iba't ibang kultura na kanilang komunidad na titirahan, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang uri ng kasalanan, iba't ibang mga kasalamuhang tao. Pero sinasabi ni Apostol Pedro sa mga sinulatan niya na kayo ay mga pinili ng Diyos. Kayo na mga Kristiyano na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, magpakabanal kayo sa lahat na ating ginagawa. Be separated. Pag sinabi separated, dun kayo nakatira sa mga komunidad. Dapat yung pag-uugali, yung asal, yung character, yung pamumuhay, ay hiwalay sa mga makasalanang pamumuhay na mga nakakasama natin, nakakasalamuhan natin, or sa society yung ginagawa natin. So, holiness means separation from the world. Hindi ibig sabihin na mawawala ka sa mundo, you're separated from the world. Ibig sabihin, hiwalay tayo in terms of morality. Hindi ibig sabihin na magre-resign ka sa trabaho mo kasi pura corruption sa trabaho mo or ang pangit ng ambience or sistema dun sa komunidad or trabaho na ginagalawan mo or sa negosyo. Ang separation dito is yung separation na ilalayo mo yung sarili mo sa mga maling gawain. Pagdating sa integridad, moralidad, pananaw, tumitindig ka sa katotohanan. Tumitindig ka sa kung ano yung ninanais ng Diyos na ipabuhay mo kung nasan ka. At sabi dito sa Leviticus chapter 22 to 26, you are to be holy to me, sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nation to be my own. So, tayo ay magpakabanal sabagkat yung Panginoon natin banal at tayo ay binukod niya. Nakabukod tayo, hiwalay tayo sa mga makasalanan ng mundo o sa mundo ng mga kasalanan na bansa. Yun yung ibig sabihin ng holiness, set apart ng Diyos. Para saan? Point number 2. Holiness means belongs to God. Yan. Hiniwalay ka upang maging pagmamayari ka ng Diyos na banal. Kaya tayong lahat, dapat inihiwalay tayo ng Diyos sa mga makasalanan ng mundo, sa kadiliman, upang tayo ay maging pagmamayari ng Diyos. At ang mga buhay natin ay gagamitin lamang para sa Diyos. Yung concept ng holiness is talagang kapag merong mga examples na utensil na ginagamit sa templo, gagamitin mo lang yun para kay Kristo or sa pag-serve sa Kanya. Hindi mo pwedeng gamitin yon sa mga ordinaryong pagluluto or sa mga ordinaryong hinihiwa mo. Hindi, talagang nakaseparate yun para lang sa pag-serve. Diba? Pang-alay ng hayop. Yan. So, or any utensils talaga na ginagamit sa templo. Then, talagang kung i-offer mo, here's my body, use me for your glory and your glory alone. So, yun ang ibig sabihin ng holiness. Separated from the world, tapos pagmamayari ng Diyos at para lamang sa Diyos. So, tayo bilang Kristiyano, offer talaga natin sarili natin sa Kanya bilang Kristiyano
kumbaga parang, Lord, sa araw na to, gamitin niyo po ako para sa layunin mo, hindi sa layunin ng mga tao, or ng mga boss natin, or sa kasamaan, kundi layunin ng Diyos. And holiness is transformative. Kabanalan natin ay nakakapagbago. Kabanalan, transformative. So, sabi dito sa verse, so be holy in all you do. Kapag dumadami ang mga Kristiyano sa mundo na tinatawag ng Diyos sa kabanalan, lahat ng gagawin dapat natin be holy. Kaya sa lahat ng mga gagawin natin, be holy in all we do. Magkaroon tayo ng kabanalan sa lahat. Transformative. At yung kabanalan ng Diyos, babaguhin niya talaga ang mundo. Yung mundong ginagalawan natin, yung pamilya mo, yung community mo, at lahat ng iyong nasasakupan. So, application natin sa verse natin ito, number 1 is flee from the evil, just as a deer that flees from a lion. So, tumakas tayo. Takasan natin yung trap. Sabi nga ng Biblia, si Satan is like a rolling lion looking for a prey to devour. So, parang yung si Satanas na humahanap siya ng kanyang matatarget. So, tayo bilang Kristiyano, at para tayo mga usa, hindi ka magtatampisaw dyan at para makipaglaro sa harap ng leon. Free from evil. Ang tinatakasan ng evil, tinatakbuhan dapat yan. Kung paano ang isa tumatakbo, papalayo sa leon. Hindi natin nilalagay sarili natin sa alanganin. Kasi sobrang sarap ng tukso. Minsan, inilalagay na natin yung sarili natin sa bunganga ng leon. Na tayo nagpapasakop sa kasamaan. Lahat ng tukso masama. Lahat ng tukso nakakaakit. Pero ang tukso, hindi yan maging tukso yan. Kung hindi masarap sa paningin, masarap sa laman. Ang tukso, laging maganda ang presentation yan. Pero tatandaan natin, ang dulo nito, pagkawasak. Ang dulo nito, kapahamakan. Number 2, function only as a dedicated instrument of God. Inaalay natin lahat, yung ating sarili bilang instrumento ng Diyos. Nagfa-function tayo para lamang sa Diyos. At huwag natin kailangan ialay ang ating kamay para gumawa ng masama. Tandaan natin, ang holiness and transformative. Ibig sabihin, nagdudulot ng pagbabago. Kaya ang kamay natin, kapag inalay natin sa Panginoon bilang instrumento ng Diyos, gagamitin yan ng Diyos para magdulot ng pagbabago. Pwedeng sa pamilya mo, sa community, sa trabaho mo, pwedeng sa negosyo, o pwedeng sa komunidad na ginagalawan mo, sa nasasakupan. So, patuloy nating ialay natin ang ating mga buhay bilang instrumento ng Diyos at para lamang sa Diyos. Separated from God's use only. And number 3, face persecutions with joy and you live a holy life. Kapag malapit ka kay Diyos, ipe-persecute ka talaga ng mga tao sa paligid mo. I-judge ka talaga. Talagang magiging masama ka sa paningin nila. At kung mangyari man yun sa'yo ngayon, ipagpasalamat mo yun kay God. Kasi ibig sabihin, yung mga tao o followers ni God, talagang pinipresecute yan. Talagang ginagawa yan masama sa paningin ng iba. Pero ipagpasalamat mo kay Diyos yun. Sa ating Panginoong Diyos yun. Kasi ibig sabihin doon, malapit ka kay God. At sinusunod mo siya kasi ang ginagawa mo kung ano yung tama na alam mo dapat mong gawin. At para sa glory ni God yun. Hope dito is may matutunan tayo. You learn something and apply it to your life. Thank you everyone and God bless.